Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang ikatlong bahagi ng akdang Ang Alaga, isinalin sa Filipino ni Professor Magdalena O. Hoxon. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang akdang Ang Alaga. Hindi tiyak ang lalim ng ilog sa kalansada. Karaniwang naliligo, nagtatampisaw ang mga taga-kalansada sa nasabing ilog. Minsan, kapag umuulan, malakas ang agos ng tubig na maaring madala nito ang isang bata. Ibig na ibig ng alagang baboy na magtampisaw rito. Naglalaro sa imahinasyon ni Kibuka na baka paglaruan ng alagang baboy ng mga batang naglalaro na maaaring hulihin at dalhin sa gitna ng ilog at ang baboy. Para hindi ito mangyari tuwing magdidilim na, pinapasyal niya ang alagang baboy na kinasanayan ng makita ng mga taga-kalansada. At tanging hindi mga taga roon ang tila nagugulat sa ginagawa niyang pagpasyal sa alagang baboy habang may tali ito. Naging maganda ang ehersisyo ito ni Kibuka dahil sa pananakit ng kanyang mga kalyo na sa bawat hakbang niya upang masiyahan ang alagang baboy ay katumbas naman ng labis na sakit ang dulot sa kanya na halos ikaiyak niya. Sinabi niya kay Daudi Kulubyan na nagmamalasakit sa papilay-pilay niyang lakad na nasisiyahan naman siya sa ginagawa niya sa alagang baboy. Masaya siyang uuwi at ibababad ang mga paa sa isang palanggana ng mainit na tubig ng 1 oras. Hindi na niya iisipin ang pananakit ng kanyang mga kalyo. Gaano pa katagal ang ganitong sitwasyon? May mga pagkakataon na kinakausap ni Kibuka ang ilang kilala niyang bumibili ng alaga niyang baboy. Ngunit, ang pagmamahal sa alagang baboy ang namamayani kay Kibuka, kaya hindi niya ito maipagbibili dahil para na rin itong pagtataksil sa alaga. Isang araw, habang papunta si Kibuka sa sagradong puno at habang naghahalukay sa kumpol ng mga sanga ang alagang baboy, isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Si Kibuka, ang alagang baboy at ang driver ng isang motorsiklo ay tumilapon sa iba't ibang direksyon. Sina Kibuka at alagang baboy ng isang motorsiklo. Nang magkamalay na siya, natuwa siya sapagkat buo pa rin ang kanyang katawan maliban sa isang balikat na sumasakit at sa mga kamay niya. Nakilala niya ang driver na si Nathaniel Kigundo na tila hindi naman gaanong nasaktan. Inalis niya ang mga damong nakatabon sa kanyang mukha at makikita ang mahabang punit ng pantalon sa tapat ng isa sa kanyang tuhod. Mula sa kung saan, narinig nila ang napakalakas na iyak ng alagang baboy ni Kibuka at doon nagpunta ang dalawang lalaki. Pagdating nila ay umiiyak ang baboy dahil sa pagkakaipit nito at Totoong nakasama kay Kibuka ang aksidente na nag-iwan sa kanya ng kondisyong walang katiyakan. Habang nakaupo siya sa tabi ng naalagang hayop, iniisip niya ang kasunod na mga pangyayari. Marami ng taong nag-uusyoso, tinitignan si Kibuka at naalagang hayop at pagkatapos ang motorsiklo naman ang kanilang titignan. Dumating si Musisi, ang hepe ng Gogombola. Kinuha ang pahayag ni Kigundo at pagkatapos nilapitan si Kibuka at pinipilit na isakay sa kanyang sasakyan upang iuwi sa bahay niya. Mukhang hindi pa magandang lagay ninyo. Bukas na lang kayo kukunan ng pahayag. Magpahinga muna kayo. Pero hindi ko maaaring iwanan ang kung alagang baboy. Maaari po nating ilagay sa likod ng aking sasakyan kung ibig po ninyo. Mas mabuti sana kung na ito ng matadero dahil hindi na ito maaaring magtagal sa klase ng klima ngayon. Saglit ko munang puputulin ang ikatlong bahagi ng akdang Ang Alaga sa bahaging ito, sapagkat medyo mahaba na at mahihirapan na akong i-upload ito.
Huwag mag-alala dahil i-upload ko naman agad ang ika-4 na bahagi. Ang alaga isinalin sa Filipino ni Professor Magdalena O. Hoxon. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!